Yo guys, welcome to my channel. And kasama ko dito, we have a guest here. This is Jospe. Kung nakikita nyo siya sa TikTok, Instagram, siya yung nasa ARC, Project ARC. And sila yung personal development rin yung kanilang mga contents. So make sure to follow him. Or I know kung nasa personal development space ka dito, maliit lang naman yung mundo dito eh. So alam ko kung if kilala nyo ako, for sure kilala nyo rin to si Jospe. So, first topic, Tara. Podcast. podcast. First podcast episode. First podcast. Actually, ano lang to, spontaneous. Dapat video lang kami. Nag-iisip kami kung anong contents yung... Para lang mabuild Oo. yung habit na makapag-post na araw-araw. Araw-araw. So, hindi pa kami nakapag-post ngayong araw. Ngayon kami magpo-post. Kasi iniisip pa namin kanina, ano kaya magandang i-post? So, why not? Mag-collab na lang kami and... Dito na lang. Ito. So, una-una, ano yung naging limiting belief na binago mo para ma-hit mo yung six-figure income mo? Ano yung tinanggal mong limiting belief sa'yo? Siguro sa akin, ang pinaka natanggal kong limiting belief is yung worthiness. Kasi meron akong struggle when it comes to worthiness na, pucha, ang dali lang naman tong alam ko eh. Na, ba't ko to ibebenta ng mahal eh, ang dali lang nito. Ang dali lang naman, malaman tong mga bagay na to. Pero kasi, na-realize ko lately, parang sinabi sa akin ng mentor ko, sige, ask yourself, asan ka ngayon, compare mo kung nasan ka nung nagsisimula ka. So sabi ko, oo nga, no, kung iisipin ko ulit yung mga alam ko nung level 1 pa lang ako. Kasi sabihin natin ngayon sa pagdating sa kung nasaan na yung character ko ngayon, sabihin natin video game. Sabihin nasa level 10 na ako. Siyempre, marami na akong items, marami na akong knowledge, marami na akong alam. Pero kapag i-compare ko yun dun sa level 1 na ako, parang ang sobrang valuable na kung ano yung meron ako ngayon. Kaya lang naman nagiging madali sa akin yung mga bagay ngayon kasi master ko na siya. Kumbaga, na-perfect ko na yung craft. Pero kung ipe-present ko to sa mga katulad ko dati na nasa level 1 pa lang, for them, valuable na yun. So yun, parang doon ko na-break na okay lang naman na ibenta yung skill mo, lalo na kung valuable to. And for them na kaya yung tinuturo nyo sa art na kailangan alam mo yung TAP mo, yung tawag doon. Target audience Ayun, persona. target audience persona. Doon sa target audience persona nila, ang instruction nila doon is mag-create ka ng target audience persona mo based sa kung ano ka before. Kumbaga sarili mo, ano ba yung gusto mo malaman before, ano yung mga problems mo before, ano yung mga pains mo before. Kumbaga yun yung isusulat mo, sila yung targetin mo. Kumbaga targetin mo yung katulad mo dati. So yun, doon ko na isa sa limiting belief ko na let go of perfectionism, na view yourself as someone na valuable, na meron kang alam mong kapag shinare mo sa iba is impactful. So never downplay yourself, yun. Parang ego mo rin yun eh, no, na ito basic na lang to eh. Hindi na to worthy para ituro sa iba kasi Oo. parang baseline na siya pero Sa'yo yun, sa'yo kasi yun, sa master mo na eh. perspective mo. Pero kung sa perspective ng kunyari, bago pa lang sa craft na to, kunyari self-improvement, tuturuan mo ng bagong habits. Yung taong bago pa lang sa self-improvement, ma-view niya yun as something na sobrang valuable kasi wala pa sa kanya yung skill. Pero ikaw na nasa iyo na yung skill na yun, makikita mo yun as something na napaka-basic na Oo. isipin mo pa, bakit hindi mo alam to, napaka-basic na basic to. Pero kasi wala ka na dun sa perspective niya na bago pa lang siya Tama. dun sa mismong craft na yun. Oo. Nandun pa lang sila sa level na Ano pa lang, parang beginner, yun nga na may ano kasi yun eh, may mga stages of awareness. So yung una, hindi ka pa aware sa problem mo. Tapos pangalawang stage, aware ka na sa Problem problem aware. mo. Problem aware ka na. Pangatlo, solution aware ka na. solution aware. Pero hindi mo pa alam kung anong solution yung gagawin. Tapos yung pangapat ata, product aware, na alam mo na yung Solution. Tapos alam mo na yung gagamitin ng product. Correct. Tapos after nun, na-solve mo na yung problem. So, kahit anong ano mo, kahit anong galing mo na sa isang bagay, kung sa beginner mo ituturo yun, sobrang valuable pa rin.
Kahit anong basic pa ng bagay na yun. Actually, tama ka dun sa ego thing. Oo. Na, kasi di ba kung palagi mong sinasabi, ang dali lang yan, ang dali lang yan. Pero nakakalimutan mo na tumingin sa pinanggalingan mo. Mm. Hindi ka talaga mareremind na valuable yung kung ano yung meron ka ngayon. Mm. Kumbaga nagiging ano ka ungrateful Mm. na yun. Parang sinabi rin ni JC kanina na nagiging ungrateful ka na kapag nagiging perfectionist ka. Mm. In which yung pagiging perfectionist mo, yun rin yung naglilimit sa'yo. Mm. Kung bakit hindi ka, kailangan, alam ko muna lahat. Oo. Kailangan, ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam. Kailangan mo lang talaga mag-take action. Kailangan mo i-execute yung mga kailangan mo gawin. Tapos, get feedback na lang. Kung ano yung nag-work, ano yung hindi nag-work. Kasi kapag nagtagal ka sa pag-perfect ng craft mo, wala na. Parang double-edged sword din siya kasi okay na gusto mong i-perfect yung craft na meron Oo. ka. Pero kung gusto mong i-perfect ng i-perfect siya to the point na wala ka nang ibang babaguhin, Mm. di ka makakuha ng outside feedback. Oo. Walang movement. Kasi andun lang yung tunay na refinement kung kunyari nalabas mo na siya sa market. Tama. Kapag may mga tao na talagang naka-experience ng mismong service mo, Mm. doon mo lang siya marerefine. Unlike kapag kunyari bago pa lang yung product, tapos ginawa mong perfect agad. Mm. Tapos nung nilabas mo na, ang dami pa ring revisions. Mas maano ka. Unlike kapag kunyari, nilabas mo agad yung product, tapos inedit mo yung product based dun sa Naging feedback ng bumili mas better sa'yo. yung ganun kasi Oo. mas nakuha mo kung ano yung gusto nila. Oo. Mas naiintindihan mo kasi minsan may nahuli rin ako niyan before na pagdating sa marketing, hindi ito yung gusto nila. Mm. Ito yung kailangan nila malaman. Oo. Pero hindi naman yun yung kailangan nila in Yun that yung moment. gusto mo. Oo, Gusto mo yun na, lang yung gusto gusto mo mo na eh. malaman nila. Pero when it comes to business, ang kailangan mo doon is kailangan mo nga isolve yung problems ng market mo. Hindi isolve yung kung ano yung nararamdaman mong kailangan nila. Hindi ka naman magsasabi na, uy, ito yung problema mo, kaya isolve mo to. Hindi eh. Hindi naman sila lalapit sa'yo na ganun eh. Mas lalapit sila sa'yo kapag alam mo yung problema nila, tapos sinolve mo sa'yo. Parang sinolve mo, ito, sinolve ko na to, nasolve ko na yan. Ito yung ginawa ko. So, ganun, mas okay siya na release mo yung product, release mo yung kung ano man yung gusto mong i-release, online course man yan, ebook man yan, make it good enough na pwede na siyang ibenta. And then, improve mo na lang once na nagkaroon ka na ng feedback from Ah. sa mga bumili. Siyempre, tanungin mo rin yung mga bumili sa'yo, oy, kamusta yung product? Kamusta yung ano yung kailangan ko pa i-improve? Ano sa tingin mo yung kulang dito na pwede kong ilagay pa para mas matulungan kita? In that way, mas applicable din yung service mo sa real world. Kasi may mga gumamit na mismo. And kung hindi naman sila mag-feedback ng ganun, kung hindi nila na-experience yung product, kunyari, na sinabi nila na hindi gumagana. So, aalamin mo ano, dapat hindi ka magalit na bakit hindi gumana sa'yo. Sa akin gumana yan. Kasi magkaiba pa rin kayo. So, aalamin mo kung ano yung naging dahilan kung bakit hindi gumana sa kanya. So, may another mas mapapalawak mo yung product mo. Kumbaga mas may improve mo siya kasi yun nga na kumbaga yung na-attract mong isang member, yung isang buyer na yun. Pag may na-attract ka kahit isa, ibig sabihin marami yan. Kumbaga yan, yung mga problema naman sa mundo, paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang lahat yan eh. Ini-improve. Kaya nga, sobrang dali na ng buhay ngayon kasi yung mga problema dati, nag-top off lang yan. Tapos sinolve lang ng sinolve. Tapos hanggang ngayon, may mga problema pa rin, pero sinasolve ulit. Pero mas madali na yung buhay ngayon kaysa dati. Oo. Kumbaga, wala namang bagong problema. Nanganganak lang talaga. May parang inception ng problems. Kunwari, ito sa content creation. Dati nun, ang problema ko dito, hirap ako mag-script. Tapos, edi ang ginawa ko muna, sige ito, gawa muna ako ng sa tingin kong tama. Sa tingin ko, ganito yung nakikita kong ginagawa na nila eh. Sige, gawin ko muna, and then post ako. Tapos check ko yung analytics, check ko yung views, ano ba to? Maraming engagements ba to? Marami bang naging views to? Tapos, okay, doon sa 10 kong pinost, alin dito yung nag-viral, alin dito yung maraming traction. Ito. Ano yung ginawa ko dito? Ano yung pag-aaral ko? Sige, paano ko to in-script? Ano yung naging tema? Ano yung naging topic? Tapos gagawin ko, uulitin ko lang kung ano yung naging template. Parang gagawin ko siyang template.
For example, dati, nung nag-start pa lang ako, comedy kasi ako, comedy. 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 Bago yung project ko. Bago yung Project Pogi, comedy ako. Tapos, nag-try ako mag-post ng fitness na contents. Kasi dati nun talagang generic lang na comedy. Yung kapag pinalo ka ng nanay mo, yung mga gano'n, yung mga relatable contents. Tapos tinry ko, sige, try ko naman fitness niche, pero comedy pa rin. Parang doon pa rin yung comedy style. Tapos, nag-viral. Sabi ko, sige, sige, parang ang algo sa akin, ang binibigay sa akin mga audience is, ma gusto ka fitness. So yun, sige, gawa ko maraming fitness contents. Tapos yun, doon ako nag-start. Puro fitness contents na yung nilalagay ko. Kumbaga nag-niche down ako to in a way na ito yung nag-work eh. So ulit-ulitin ko na lang siya. And then improve na lang. Sa'yo ba? When it comes sa nung nag-start ako mag-content. Oo. Paano mo nalaman yung... Kasi yung, di ba sa chess, naglalaro ka ba chess? Ah. Di ba meron doon na kapag nakahanap ka ng winning pattern mo, uulit-ulitin mo yung strategy mo hanggang sa matalo ka ulit. Pag natalo ka ulit, i-improve mo ulit yung winning strategy mo. Ano yung naging winning strategy mo pagdating sa content creation? Ang una talagang ginagawa ko nun, para makapagsimula lang ako. Kasi ang pinakamahirap talaga na bagay is yung pag-i-start eh. So, nag-post lang ako nun para just to keep the ball rolling lang. So, nag-start lang ako, nag-post ako ng content. Ayun, yung content na yun, walang traction, walang views. Umabot lang ng 300. Tapos nagtataka ako, bakit 300 lang? Eh, ganito naman yung pinopost ng ibang nakikita ko. So, nag-research pa ako. Doon ko nahanap yung iba't iba pang ways kung paano mapapaganda yung yung content. So, in-improve ko yung based sa mga napapanood kong free value sa internet. Ito, mga free lang ito na nakuha ko sa internet. Kailangan maayos yung lighting mo. Kailangan maayos yung audio mo, audio quality. Correct. Kailangan yung yung bagay ng mga sinasabi mo sa contents mo may script. So, nandun yung first 5 seconds ng video, sabihin mo yung tapos yun, nung nalaman ko yun, ginawa ko. Then, unti-unti, nagkaroon ng results yung video ko. Unang viral video ko, affiliate video pa yun, umabot ng 60K. Anong binibenta mo nun? Binibenta ko ng compression shirt, tapos yung compression shirt na gamit ko, iba pa yung brand nun. Kumbaga iba yung the yellow basket mo. Para lang may bebenta ako, pero yun yung unang product ko na nag-viral. Tapos, nung nakita ko na nag-work yun, inulit-ulit ko yung ganong format. So, may mga b-rolls ako dati. Ginagamit. Tapos, ganun. May mga times na sobrang baba niya. May mga times na tumataas siya. So, inisip ko ulit, paano ko may improve pa yung yung views na ito. So, nakita ko na kailangan ko pang i-improve yung quality ng camera ko kasi ang pangit pa ng camera quality ko gamit ko nun Android phone na na Realme C12. Ano pa yun? 2019. Nakita ko yung dati mong video, yung ewan ko fitness ata yun. Yung sobrang labo pa. Sobrang labo. Tapos ang liit pa ang katawan ko. Pero kung wala yun, hindi ko masisimulan yung content. So kaya grateful pa rin ako sa mga video nun. So after nun, nag-invest na ako sa better camera. Tapos dun, unti-unti, umaakit yung views ng mga video ko. Tapos mas nag-focus na ako nun sa self-improvement na niche. Correct. Then unti-unti nakikilala ako. Tapos tumataas rin yung views ko. Tapos after nun, hindi pa ako nakontento. Sabi ko, mag-i-invest pa ako to better equipment. So bumili ako ng iPhone. Bumili na ako ng iPhone. Tapos dun, nagdire-diretso na yan. Tapos yung mga bagay na nag-work, inuulit-ulit ko lang. Yung scripting, Correct. naghahanap pa ako ng ibang ways kung paano siya may improve. Yung kung paano mag-persuade ng maayos. Inaral ko naman about marketing, sales. Kasi nag-a-apply din siya sa content eh. Correct. Kung paano mo ma-persuade kung sino yung kinakausap mo sa mismo content mo. Basically, sa content kasi, yung sarili mo yung product mo eh. Kumbaga, minamarket mo sa... Market mo yung sarili mo. Kaya parang all is sales and marketing lang rin talaga pagdating sa So, nakuha ko na yung basics. Mas napalalim ko na siya. Gusto ko pa siyang mas palalimin pa. So, inaaral ko pa yung iba, yung cinematography, proper b-rolls, yung proper storytelling, as in lahat ng ins and outs when it comes to content creation. Then dun ko siya mas napa better. Then yun yung naging style ko mismo. Then after nun,
pag dire-diretso na yun, hanggang sa kung ano meron ako ngayon, which is umabot na ng 100k followers. Yun. Yun yung Parang naging winning moment ko. ang pinaka mag-agree tayo both is kailangan mo lang talaga mag-take action na kailangan mo lang talaga paggalawin yung sarili mo na kahit mag-post. Ito yung, tinan mo yung base sa kwento ni Hospe na lately na lang siya ng camera, lately na lang siya bumili ng DJI, lately na lang siya bumili ng magandang mic. Ang gamit pa niya ng ano lang, Android lang na phone. Kahit ako dati phone lang rin gamit ko. Pero hindi kami makakabili ng DJI, hindi kami makakabili ng magandang phone, ng magandang equipment. Kung hindi kami nag-start, kung ano lang yung meron kami noon. Kumbaga mas naging resourceful kami na pwede kayo mag-start kung ano lang rin yung meron kayo. Kung ano Kasi- lang yung available. Kumbaga be creative Oo. sa resources nyo. Hindi mo kasi mabibili yung skill eh. Oo, tama. Yung skill, Correct. kukuha mo siya through experience. Ang mabibili mo, yung better equipment. So, may improve mo yung quality ng mga gawa mo. Pero, yung skill, ikaw pa rin yung, Oo. yan. Ang Awkward ka kapalit pa rin sa camera. Ang ganda-ganda ng Oo. camera mo, pero awkward ka pa rin sa camera. Ganda Wala lang din. ng camera mo, wala ka pa rin skill. So, hindi mo yan mabuild kung sa low-end equipment, hindi ka na nagte-take action. So, kailangan, kahit baba pa yung camera mo, nagte-take ng action. Correct. Kasi walang pinagkaabi yan. Kung kahit na sobrang mahal pa ng equipment na meron ka, kahit studio quality pa yung Yeah. camera mo. Oo. Kasi for me, yung mga equipment, para sa akin, multiplier lang sila. Oo, tama. So, kung ang content creation skills mo, yun, kunwari, scripting, yung tonality mo, kaya yung the way kang magsalita sa camera is pangit. Tapos, bibigyan ko, i-multiply pa natin gamit yung magandang equipment. Mas pangit lang. Kumbaga, multiplier lang yung equipment. So, dapat makuha mo nila yung foundation. Makuha nyo muna yung foundation on how to create contents in which magagawa nyo yun. Kung ano lang yung meron kayo, kung sa phone, yan. Kasi maganda nga na mag-start kayo nang wala pang nanonood eh. Kasi di ba? Mas hindi nakakahiya yun. Mas hindi nakakahiya yun. Dahil sobrang dami na nanonood, tapos ganun yung Kaya eh, yan yung ilalabas mo. Late, parang na-realize ko na okay lang pala nung nagkaroon ako ng 300 and di nagba-viral yung mga videos ko noon. Kasi kung titingnan mo talaga, ang pangit talaga na kung compare mo ngayon, kung nasa na kami yun, kunwari yun nga, yung level 1, level 10. Ngayon kasi sabihin natin, nasa level 10 na kami. Kung titingnan nyo yung contents namin, check nyo yung mga contents namin sa TikTok yung dati. Sobrang bano. Ayun, naalala ko dati. Parang kinakain ko yung sinasabi ko. Pag nag-comment ako, nahihiya pa ako sa nakakarinig sa akin. Kaya sabihin ko, this is day one of Project Fit. Kasi nahihiya ako sa, pag narinig ako ng Na magulang pamilya mo, ko, oo. ng magulang ko, sabihin, ano pong ginagawa? I-judge nito?" ka. Oo. Nagbibideo-video sa internet. Nahihiya pa ako sa ganun. So, hindi ko makukuha lahat ng to kung hindi ko dinaanan yun. Pero ngayon, tingnan kami, nagko-content kami, ang daming Comment kami tao. dito sa public. Public, nasa ano kami, BGC Shangri-La. Oo. Dito kami lang yung may mic tsaka may camera. Kasi Hindi na kami nahihiya. hindi mo makukuha yung gantong skill kung sa kunyari, hindi ka pa marunong tumanggap ng feedback doon pa lang sa maliit na bagay. Doon pa lang sa bahay nyo, nahihiga ka na. Tsaka for me, ang pinakauna nyo na talagang skill na dapat matutunan when it comes to content creation is yung confidence nyo magsalita sa camera. Kasi yun talaga na hindi nyo muna kailangan sobrang magandang script. Sanayin nyo lang yung sarili nyo na kumausap sa camera. Kasi once na makuha nyo yung confidence na tutok na parang nakikipag-usap ka na lang. Ayan, feel nga namin, kausap lang namin kayo eh. Yung makuha nyo lang yung confidence na parang nakikipag-usap ka sa tunay na tao. Sobrang laking bagay na yun. Kasi pwede ka naman gumawa ng contents ng walang script. Pwede ka rin naman gumawa, yung mga contents na yung lang, spontaneous, pero nagva-viral. Ito, wala kaming script dito. May script. Para lang kami nagkikwentuhan yan, kasama kayo. Ang tekniko naman dyan, iniisip ko lang na yung tao sa likod ng camera is yung mismong TAP ko or yung target audience person. And yung TAP ko naman is yung younger self ko, yung batang ako. So yung mga bagay na dati hindi ko alam, kinikwento ko lang sa kanya. Kasi dati wala rin akong alam. So ngayon na mas may alam na ako sa mga bagay na meron ako ngayon, mas alam kong i-communicate yun sa kanya kasi ako rin yun. So, lagi mo lang i-visualize na yung dating ikaw, nasa likod lang ng camera, nakikinig sa sarili mo. Tsaka mayroon pa akong isang technique dati na, kunwari, ito naman when it comes to public
pag nagka-camera ako in public, lagi ko iniisip, may ka-video call lang ako. Kunwari, ka-video call ko lang yung parents ko, na nagkikwento lang ako tungkol sa buhay ko, kung may nalaman ako. Yun lang. Tapos, pag kasi sa content, akala nyo kasi perfect na namin siya nagagawa. Pero nauutal din kami. Oo. Ang daming Nakakat takes lang. niya. Nakakat lang Naka-edit namin. No? Nalilinis lang namin sila na akala nyo seamless, na tuloy-tuloy kami magsalita. Hindi na, nauutal din kami, nabubulol, nakakalimutan yung sinasabi. Kunwari ako, pag nag-record ako, minsan 10 minutes bro, 10 minutes na A-roll. Oo. Tapos ang useful lang doon, 90 seconds. Ganun. Kasi mental block ako na Di di ko ba, alam. 90 to 10 minute ratio. Di ba nung may isipin nyo, tapon lahat ng iba kasi nauutal, inuulit ko. Pero pag nalabas mo na, Oo, mukhang seamless na mukhang eh. seamless. Dahil sa cut-cut lang yun. Ganun lang talaga pag na-edit na. Pero hindi talaga siya yung Hindi siya perfect. perfect Hindi siya sa'yo. perfect talaga. Na akala nyo tuloy-tuloy na kami. Ito kasi, ito yun. Ito, tuloy-tuloy na kami magsalita kasi umabot Ano na na kami sa point na May reps momentum na. na eh. Ano na, kumbaga, ang tagal na namin siya ginagawa. Kailangan ba nag-start mag-content? Tagal na. Hindi naman masyado matagal. Mga 1 year na rin. 1 year. O almost siguro sabihin natin, naka 200 videos ka na Lagpas almost. na. Ayun, yun. Kasi, kaya ako... 100 plus videos na, ano? Lagpas na eh. Lagpas na. Kasi, dati nag-upload ako 3 times a day. Oo, kasi, Ang mentality ko kasi dyan, volume is equal to, to skill. Oo. So, kung gaano karami yung bagay na nilalabas ko, ganun din karami yung skill na nadadagdag sa Nadadagdag. akin. pero ano yun, kumbaga, kailangan, hindi ka lang labas ng labas. Ano ka rin ng feedback. Kailangan May may feedback. reiteration pa rin. So, kailangan, syempre, papakinggan mo yung may constructive Oo. criticisms kang tinatanggap Yep, sa correct. mga comments, kung may magko-comment mo sa video mo. And kunyari, kung may mga kaibigan kang creators din, alamin mo kung tanungin mo sila kung ano ba yung mga bagay na pwede mong ma-improve Correct. sa video mo. Pero syempre, kailangan magbalik ka rin ng value sa kanila. Tama. Parang ito na yung kapag nagsi-start pa lang kayo, mas mahalaga yung quantity. Quantity. Quantity muna, tsaka nyo na isipin yung quality. Kailangan ma-build up nyo muna yung reps, ma-build up nyo muna yung muscle. Kasi itong confidence, muscle lang naman to eh. Kumbaga, kahit naman kami nag-start na mahihain sa camera eh, pero nagawa namin siya na-improve yung muscle namin, na-improve yung confidence muscle namin. Kasi paulit-ulit namin siya ginagawa. Hanggang sa nasanay na po siya, sobrang basic na lang. Ito nga, nakapagkausap kami na tuloy-tuloy lang. Kung ano yung idea na pumasok sa isip namin. Oo. Bato lang kami ng bato. Hindi naman ako nag-start na ganito eh. Ang unang video ko pa nga dati, hinanap ko pa sa YouTube yun, yung kung how to talk in front of the camera. Ganun ako dati. Tapos inaral ko pa kung paano yung tamang public speaking, paano yung tamang pagsasalita sa camera. Dapat daw, hindi masyadong mahangin, na hindi buga ng buga. Pero lahat yun kasi madadaanan mo na hanggang sa makuha mo kung ano yung style na gusto mo. Yun nga yung winning strategy nga yung sinasabi natin kanina na sa chess, gagaling ka lang sa chess kung paulit-ulit mo siyang lalaruin. Makakahanap ka ng winning hanggang sa makahanap ka na pag nanalo ka, putya, ba't ako nanalo? Aalamin mo ngayon ba't ka nanalo. So ulit-ulitin mo na yun. Tapos pag natalo ka ulit, pag na-reject ka ulit, pag nag-fail ka ulit, ba't ako natalo? Sige, another winning pattern naman. Parang hahanapin nyo talaga yung winning pattern nyo na hindi nyo siya mahanap kung hindi kayo gagalaw, kung hindi nyo lalaruin yung laro. Kaya rin siguro maraming hindi nagsasucceed kasi maraming tao yung ayaw magmukhang tanga sa simula. Oo. Kailangan nyo talaga yun na so, ewan ko, papasok ko siguro dito yung naging unang first videos namin. Sobrang na-imagine ko pa lang eh. Pero di ba, grateful ako. Proud ako dun. Proud ako dun kasi yun yung pinakauna ko eh. Yun yung stepping stone ko eh. Naging matapang yung younger self mo na ilabas yung Tama. Kasi wala ka dito ngayon kung hindi dahil sa ginawa ng younger self mo na mag-start dati. So kahit gaano kapangit yun, sobrang valuable nun. Ang laki ng value ng bagay yun. Oo. Kumbaga, sa simula talaga, create contents for yourself para sa sarili mo. Na huwag kang masyadong magpa-apekto
Na pag kasi naglabas ka ng content para sa ibang tao na para mag-viral, Mm. na ganyan, parang external factor sa Oo. simula. Wala, madi-discourage ka talaga Tama, na tama. ang baba ng views ko, wag ko na nga ito ituloy. Pero kung gagawin mo to para sa skill mo, para Sa sa skill sarili mo lang. mo, para sa own growth mo, mas ano siya, mas long term, mas mapupush mo pa yung sarili mo na, ay sige, paano ko pa ito ma-improve? Kasi kung sa external validation ka humuhugot ng momentum, ng motivation, wala. Wala yan eh. Kasi ang kontrolado mo lang dyan is yung input mo. Oo, tama. Ang kontrolado mo lang kung ano yung bagay na pinapasok mo Mm. dun sa mismong bagay na ginagawa mo sa craft mo. Ang hindi mo kontrolado is yung kung ano yung bagay na natatanggap mo kasi galing na yun sa ibang Sa tao. iba. So kung ano yung kaya Yep. mong kontrolin, dun ka mas Mm. mag-focus, which is yung input mo. Mm. And kapag ganun yung naging mentality mo, na kahit ups and downs yung business mo, kahit kung anong mangyari sa content mo, kahit low views o high views, hindi ka masyadong affected Oo, hindi ka kasi mararatil. doon ka nag-focus sa mismong skill mo. So kahit kunyari bumagsak man yung business mo, naapektuhan ka man, pero nasa iyo pa rin yung skill. Oo. Ano, Baga hindi mawawala yung ano yung ah, skill eh. tapos mas ano, mas ready ka na Oo. sa ano. Tsaka kaya mo naman ulitin yun ulit, di ba? Na, for example, yung mga na-bankrupt na mga companies, di ba may mga CEO na lagi silang nakaka-bounce back eh, kasi alam na nila yung winning pattern nila eh. For example, ikaw, kapag nawala yung account mo, nag-start to zero, kaya mo na ulit, Confident na di ako. ba? Kaya mo na ulit, ano yun eh. Kaya ko nang palakihin Kaya yun mo sa palakihin ulit. kung anong meron ako ngayon kasi nadaanan ko na yung pinagdaanan ko dati. Oo. May pattern ka na eh, may winning pattern na kami na kahit tanggalin nyo yung ano namin ngayon, kaya namin siya palakihin ulit. Kasi nahanap na namin yung style natin, nahanap na namin yung pattern kung ano yung gumagana sa hindi. Pero hindi namin mahanap yun kung hindi kami lumaro Ah, yun yung na maganda yung self-made ka, ano. Kasi from the start, nasa yung skill. oo. Na-build mo yung skill from the scratch. And ano talaga siya? Embedded talaga siya sa'yo. Oo. Unless kapag kunyari, binigyan ka ng account na 100k Oo, followers. tama yung bumili ka. Yung pag bumili ka bigla, pag bumili ka Gagawin mo ng dun? account. Di ka marunong di ka marunong magsalita sa harap ng camera. Di ka marunong mag-entertain ng audience. Ano yung mga gusto nilang panoorin. Yeah. Anong gagawin mo dun? Mag-unfollow sa'yo lahat. Mag-unfollow lang din. Oo, Oh, paano ba to? Dati ano to dati valuable ngayon. Oo. Kung anong shit na yung ano. Wala rin. So, mas better na mag-start ka from scratch. Unlike kapag kunyari, bibigyan ka ng handicap na, oh, ito, 20k followers. Oo. Sa'yo na. Bahala ka na kung anong Paano mo gagawin. gagawin? Pero may 20k followers ka. Ang kaso lang, hindi ka marunong. Hindi ka wala din. Di mo rin sila ma-utilize. Oo. Unlike na kapag, yun nga, yung start from zero, kabisado mo na puta, finalo ako na dahil dito sa topic na to. O sige, dadamihan ko pa yung value tungkol sa topic na to. Ganun. Kasi kami nag-start, ikaw fitness ka lang naman nag-start talaga, di ba? Fitness. Bago ka mag self-development. Fitness. Fitness lang. Kahit ako, fitness lang din ako nag-start. Doon ako nag-start mag-boom. Tapos nag-ano na lang kami, nag-scale na lang kami na, gusto ng mga, nag-try kami kung, parang ang second video ko ata, habits eh. Kung paano ano ng habits. Tapos napunta sa looks maxing. Tapos hanggang sa naging ano na siya, personal development na all in. Kasi ako ngayon, dating naman ako ngayon. Relationship, in which nakakuha pa rin ako ng maraming views. Ayun, parang alamin nyo kung saan yung interest nyo ngayon. Kasi yun yung gawin nyo ng video. Tapos wag kayong ang dami na nagfi-fitness, ang dami na nagpe-personal development. Pero yun nga, gagawa ka ng video para sa sarili mo. Hindi ka gagawa ng video para sa iba eh. Tsaka palaging merong tao na magre-resonate sa'yo, na tawag doon? Ay, ano ko sa kanya? Tawag doon? Relate ako sa kanya. May sarili kang space sa internet. Oo. And Tsaka malaki yung room dyan. Oo. Ito luwag-luwag nga kami. Pwede pa kayo umupo dito eh. Ang ginagawa namin dyan ni JS sa CCA. Kasi kung kunyari ikaw, self-improvement ka, tapos into fashion ka rin, into fitness ka, into instruments ka. No. So, yung combination pa lang ng mga interests na meron ka, ng passions mo, yun na yung nagpapayunik sa'yo. So, isipin mo sobrang dami naman tao na nagsa-self-improvement. Marami ng influencers Correct. na nasa self-improvement space. Pero,
yung combination ng mga bagay na Meron ka. ng identity mo is unique. Mm. So, kahit ilang bilyong tao pa yung nandyan, basta ikaw na dadali mo yung sarili mo, gagawa ka ng Correct. sarili mong pangalan sa Ah. internet. Hindi ka nakakadagdag sa saturation ng ng niche mo. Well, gagawa ka pa ng sarili mong brand. Kasi Oo. ikaw lang yung ganun. Ikaw lang. Kasi syempre, marami rin yung kwento mo, makaka-resonate din sa iba. Yung kwento ni Jospe na as in, dati walang income, Oo. estudyante. So, yung mga nakukuha niya, may nakaka-relate sa kanya na walang income, na gustong kumita, Mm. na gustong magkaroon din ng personal brand, na nakukuha niya, yun nakukuha niya. Kumbaga, ano yung kwento mo? Ako dati, ang kwento ko dati, payat ako, na unconfident, na iniiwan ng girlfriend, binibreak. So yun, may makaka-relate at makaka-relate din sa'yo. Kumbaga may kwento ka sa personal brand mo. Hindi lang naman yung subject, yung topic, yung ano yung importante. It's your identity na ano ka as a person, ano yung authentic self mo. Yun na kasi yung hinahanap din ng mga tao ngayon. Kasi yung kunyari, ang Nike. Wala namang, merong story behind Nike. Pero hindi siya something na relatable sa lahat ng tao. Pero kung kunyari nahanap mo yung mga tao na sobrang nakaka-resonate sa'yo, kunyari kagaya nga kay Jobs na unconfident dati, na laging iniiwan ng girlfriend. Ako na dati, nag-start pa ako mag-content na yung background ko hindi pa maayos. Di ba ayos? So, Madilim pa. mas maraming tao ang makaka-relate sa'yo kasi Same nahanap mo situation yung, same situation. Mas may empower mo pa sila. Unlike yung mga big brands na nasa top na Nasa talaga. top na agad. Ang makaka-relate lang dun yung mga Nasa taas lang nasa rin. taas Pero na kung okay lang rin yun, kung yun talaga yung target nila. Pero ikaw na, kunyari, nag-start ka from the bottom. Empower mo pa yung mga nasa baba na mag-take rin ng action kasi ikaw, nagawa mo. Hindi imposible sa kanila na magawa rin nila kasi ikaw na yung social proof na nakaya mo, na nagawa mo eh. Na po siya, ito lang ako dati, level 1 lang ako dati, ngayon ito na lang, level 10. And sobrang powerful nun kung kunyari nasa bansa ka na na ganito, Oo, nasa Pilipinas. tama. Pupush mo yung mga tao na to do better and mas mas maganda yun sa isang bansa kasi kapag yung mga kababayan mo is gumaya sa kung ano man yung ginagawa mo and alam mo naman na maganda yung ginagawa mo, mas magiging better yung bansa nyo, di ba? And yun yung nakikita kong vision sa kung anong meron ako ngayon. Like, ine-empower ko yung yung mga tao na same rin ng situation sa akin. So, parang yun na rin yung ambag ko sa lipunan natin. Kasi kung ano yun, di ba parang na-program lang naman tayo na Pinoy na, di ba, tagal tayong sinakop, matagal tayong na nilagyan tayo ng lead na takip na, uy, hanggang dito lang kayo. So, yun, napasa sa generations na natatakot na mag-take ng risk kasi yun nga, nabigyan tayo ng limiting belief na, uy, hanggang dito lang kayo, ganyan. So, hindi na nag-strive for improvement. Pero, ano pa rin kung iisipin mo, few years ago kung nasan tayo compared now. Na dati, walang sariling government. Ngayon, meron na. Ngayon, may independence na. Pero, independence na. Di mo rin maano kasi yung mga gobyerno ngayon. Okay. Huwag tayo dyan. Ano yan, medyo sensitive. Sensitive yan. Pero yun. Pero kung titingnan mo naman yung On the brighter side. magano tayo, light and dark, level 1 to level 10. Maganda yung improvement na di na natin kailangan ng ibang bansa para mag-lead sa atin. Pero nag-start lang yun dahil sa mga taong nag-take ng risk, nag-take action na, pucha, hindi na pwede ito, hindi na pwedeng ganito lang ako sa buhay, hindi na pwedeng ganito lang yung bansa. Kasi macro level yun, micro natin, nasa sarili natin. Ayun yung personal brand ni Rizal eh. Yun yung niche niya eh. Take action siya na, pucha, hindi na pwedeng ganito lang ako. Sige, scale natin micro, personal level. Hindi na pwedeng hindi na pwedeng mababa lang yung pangarap ko. Hindi pwedeng kontento lang ako sa meron ko ngayon kasi malaking pangarap ko eh. Yan alam kong kapag nakita yun ng utak ko, nakita yun na-visualize ko yun, ibig sabihin kaya ko makamit yun.
So, kailangan mo lang talaga mag-take action. In a way, parang mag-move. ano lang din eh, no? Na kahit nagko-content ka para sa personal brand mo, hindi lang siya para sa sarili mo talaga. No. Kasi nilalabas mo siya sa ibang sa internet which Oo. na nakikita ng sobrang daming tao. Tapos nakaka-inspire ka pa. Yep. So, ano rin siya? Hindi siya may natutulungan ka pa rin outside sa sarili mo. Yeah. And yun yung pinaka-fulfilling na bagay kasi may na-inspire kang ibang tao to take action. Mm. Pero sa akin, ano na yun eh. Second, ano na. Second benefit na. Ang Oo. pinaka-first benefit talaga yung sarili mo eh. Na yung skill na ma-achieve mo, ma-improve mo yung sarili mo. Kaya I always say na huwag kayong magpo-post para sa ibang tao. Mag-post kayo para sa sarili mo. Lalo pag nagsimula. Kasi once na dumating yung mga bash, nababash ka na ba? Namanid na ako dito. Maapektuhan ka nun kung gumagawa ka ng contents para sa Sa iba. ibang tao. Oo. Kasi ano yung validation mo, Nakadepende sa kanila. nakadepende sa kanila. Pero kung yung nagko-content ka for yourself, na for your younger self, for your version 1, din hindi ka maano kasi for you, grateful ka na ginagawa mo to. Na, putyang layo ko na. Na dati, Ito lang ang putyo-putyo meron lang ako. Tapos ngayon, andito na ako, nasa Shangri-La. Oo. Nag-cha-cha. Atsa? Magtsa lang kami, Shangri-La. Saka sabi nga, di ba, hindi mo mabibigay yung tulong sa ibang tao kung sarili mo hindi mo Hindi matulungan. You cannot feel from an empty cup na sabi nga nila. So, kailangan overflowing ka muna. Overflowing. Para yung sobra, yun na lang yung bibigay mo sa kanila. Hindi ka nauubos. Oo. Pag kasi yung iba kasi, kunwari yung baso nila, half full lang. Tapos binigay pa nila sa Tapos iba. bibigay pa nila iba. Ngayon, bibigay nila yun sa iba kasi gusto nilang mabigyan din. Kasi lahat naman tayo, we want fulfillment eh. Feel, ibig sabihin puno. We want that. We want that feeling sa lahat ng bagay, sa love, sa money, sa wealth. Ngayon, kung half full yung cup mo, hindi ka pa puno, hindi ka pa fulfilled, tapos ang gagawin mo niyan is magpo-pour ka sa ibang cup, sa ibang tao. Ngayon, mag-expect ka ngayon na magbabalik sila. Eh paano kung yung finil mo na cup is hindi rin puno? Ang kinin niya na yun. Oo. So ikaw, ano matitira sa'yo? Wala. Ano Di ka rin- maubos ka. Hindi ka rin mafulfill Hindi ka kung kunyari mafulfill. kulang pa yung baso mo. Oo. Parang hanggang lalamunan lang. Oo. Kaya ang gawin nyo, Hindi i-fill ka nyo yung abot sarili nyong cup. Punuin nyo muna yung sarili Kailangan nyo. mo muna maging selfish bago Oo. ka maging selfless. Tama yun. Ganda yun. Selfish at selfless. Parang yun rin yung natutunan ko eh, na pati yun sa dating nga, na ibigay mo muna sa sarili mo. Self-love, self-care, self-charge. Oo. Before ka magmahal. Kasi kung magmamahal ka because of your insecurity may ka kulang pa, sa'yo. may kulang sa'yo na feeling mo na sa sarili mo. Mahanap Yun mo eh. sa ibang tao. Oo. Kumbaga, kunwari, meron akong niligawan, meron kang babae, tapos sa babae na yun, siya yung nagpo-fulfill ng insecurity mo. Eh, paano pag nawala yan? Wala ka na ulit. So, magiging Kulang attached ka ka na ngayon sa kanya. Kaya magiging sim ka na, maghahabol ka na. Kasi Kasi needy ka. sa kanya mo nakukuha yung validation na dapat binibigay mo sa sarili mo. Tama. Pero kung balik na rin natin, paano kung ikaw naman yung puno, ang mangyayari nun, hindi ka na matitake taken for granted, hindi ka na matitake advantage, wala na. Kumbaga, nasa sayo na yung power na hindi mo kailangan simp, hindi mo kailangan mag-simp para Kasi buo ka na. Buo ka na eh. Kumbaga, kung gusto mo sa mundo ko, sige dito ka, maganda dito sa mundo ko eh. Oo. Sige, tanggapin kita. Ganun. Parang ikaw, nilalagay mo yung sarili mo in a place na ikaw yung Naglilid naglilid. Ikaw ng yung sarili king. mong buhay. Oo. May kingdom ka. Tapos, siyempre, gusto rin natin ng queen, di ba? Kailangan yun sa kingdom may queen. Ngayon, hindi na ikaw yung maghahabol. Na, kasi may sarili ng kingdom dito, nandito na lahat. Ngayon, kung gusto mo dito sa buhay ko, sige, dito ka. Gawin kitang queen ko, responsibility kita. So, parang gano'n. Sa relationship. Take note. Take note, guys. Ang dami natin sa pagkwentuhan. Simula. Napunta na tayo sa gobyerno. 10 minutes. Nag-reset na yan. Nag-reset pa yan. Napindot ko kanina. Ano? Ayun. Ano yun? Tapos na ba? Oo. Long First form na podcast to. episode. First podcast. Follow for more. Nalobat yung sa akin, kaya ito na lang kayo. Buti na lang dalawa.
Buti dalawa yung DJI. Thank you for listening guys. Hopefully Yes. marami kayong natutunan and yun, if ever na may questions kayo, comment down below. And gusto nyo pa na mas maraming contents about personal development, about masculinity, about content creation, on how we improve ourselves kung nasan kami ngayon. And we know na kaya nyo rin. And we want to inspire you to do that. Comment nyo lang kung ano yung mga gusto nyo pang topics na pwede namin pag-usapan. So kapag nakita ulit kami dito, Ah, collab ulit kami. collab ulit. Pero kasama na si JC niyan. JC nagigig sa baba. Nag-ano pa, nagbaba doon, pupunta rin kami doon. Nag-i-scratch pa. Mag-ano kami. Okay, guys, thank you guys. See you See you guys. at the next one.